Ito tester ko eh. Tester ko ito. Nag-upgrade na agad ako ng motor. What's up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog PH. And for today's vlog, and kakabit tayo ng brake shoe ng Aerox. So ito RS8. RS8. Ito yung packaging. So ito yung itsura nya. Ayan. So ituturo ko sa inyo kung paano kinakabit to. Sa pagtanggal nito, gagamit tayo ng number 10 na socket wrench para tanggalin natin yung tornilyo sa may tambucho. Isunod natin tong sa swing arm kung saan nakakapit yung tambucho. Sa pagtanggal nito, dapat alalayan ng tambucho para hindi ito mahulog at hindi ito madisforma. Kung mapapansin nyo, may nahulog na bilog. Ito yung exhaust gasket. Napaka-importante nito para walang singaw yung tambucho natin. Next naman natatanggalin natin itong shock absorber. Ihiwalay natin siya sa swing arm. Dito lang sa bandang ilalim yung tatanggalin natin kasi hindi naman na kailangan tanggalin yun nasa ibabaw. At pagkatapos nyan, pwede mo na tanggalin itong center wheel nut dito sa gulong natin. Pagkatapos nyan, pwede na natin daan-dahang hilahin yung swing arm natin para matanggal. Next po nyan, meron yung spacer. Ayan yung tinanggal ko. Tandaan nyo lang po kung paano siya tinanggal. At ganun nyo rin siya ibabalik mamaya. Next nyan ay nagpunta ako sa kabilang side. Ayan, para tanggalin yung preno. Madali lang yan, nut lang yan. At pasensya na hindi ko na videohan ang mas maayos. Ayan, kumbaga tinanggal ko lang yung nut nyan dun sa may brake cable sa likod. Pagkatapos nga nyan ay inangat ko na tong shock at itong mudguard nya para mahila ko na tong mags ng dahan-dahan. Ayan, so natanggal na siya. So ayan po, ganyan po karami yung brake shoe ng ating preno sa likod. Kung mapapansin nyo po, ganito ko lang po siya kadaling tinanggal. Ayan, medyo i-bend mo lang siya, then matatanggal mo na. RCB na brand, ewan ko legit. Ito yung lining nya, makapal pa. Makapal pa siya. Makapal pa siya. RCB. Makapal pa naman. Pero syempre ito, mas makapal talaga yung bago. Mas makapal yung bago syempre. Hindi kasi makita basta mas makapal yung bago. Kung nakikita nyo, meron pa siyang grasa. Ito yung grasa na nilagay ko nung huling beses ko siyang tinanggal. So sa part naman na to, hindi na to related sa pagpapalit ng brake shoe. Pero since natanggal na rin naman natin tong tambucho, bala ko na rin sana tong linisin at pinturahan. So sa paglinis nito, wind pressure washer ko na lang siya para mas madaling matanggal yung mga alikabok at dumi at yung mga putik na kumapit sa tambucho. At so habang hinihintay natin matuyo yung tambucho, ito naman ang lilinisin natin, yung mugs nya at yung tinatawag na brake drum kung saan nakakapit yung brake shoe. So inisprayan ko na nga ng degreaser mga bro. At pagkatapos ginamitan na natin siya ng power tools natin, no, na may brush. Napanood ko lang to sa Facebook.
na may shop na gumagawa ng ganito. So dahil may natutunan tayo, sineshare lang din natin yung natutunan natin galing sa ibang tao. At pagkatapos ko siyang sabunin, binalawang ko na to gamit ng pressure washer para sigurado talagang wala nang nakakapit na alikabok at dumi sa loob ng brake drum niya. So itong part naman na to ay lilinisin din natin. Same procedure kung paano natin nilinis yung mugs. At syempre, dahil nakabaklas na rin to, idamay na rin natin tong likod ng crankcase, no? So dahil na maraming putik na to, marami ng alikabok, dumi, kasabay na natin sa paglilinis. Dahil minsan lang naman natin mabaklas yung gulong. Kabili ka? Saan? Ayun. Eh? Hindi ko man siya nalinis na parang bago, at least mabuwasan natin yung mga dumi na nakakapit dito sa likod ng crankcase niya. So after natin basain, ayan, pakapunasan natin mabuti tong part na to. Tumapon. Ayan, kasi bakal po yan, may chance na kalawangin po yan. Pero hindi po yan kakalawangin basta-basta. Bistro yan. Basta punasan nyo lang na mabuti. Wala sa monstro. At syempre, lalagyan din natin ng grasa yan mamaya. Pagkabit nito, mayroong part na bilog, may part na flat. So, dito tayo sa bilog, dito yun. Tapos yung flat doon, dito naman. Babaliin mo to. Syempre, masipag tayo eh. Oo. Syempre. Minsan naglalakad din ako dun. Ayan, siguraduhin nyo nakalapat mabuti yung brake shoe. Siguraduhin nyo rin na lahat ng springs ay nakakapit ng maayos. Pagkatapos yan, ay nagpunta na ako sa likod para ikabit na tong brake cable na tinanggal ko kanina. Ako lang din yung nagtatanggal nito. So nilagyan ko na nga ng grasa itong mga ngipin ng spline na to. Kasi dito nakakapit yung mugs. Then may chance din kasi na dyan mag-stuck yung mga alikabok, tubig, na magiging cause ng kalawang. Pagkatapos kong grasaan ay dahan-dahan ko nang kinakabit itong mugs doon sa spline. So dahan-dahan lang para hindi ma-disalign yung brake shoe sa loob. Yan. Then make sure no na nakalapat siya ng mabuti. Pagkatapos yan ay pinasok ko na yung spacer. Then nilagyan ko na rin ng grasa itong spline sa may thread na part. Kasi maaari pagmulan din ito ng pag-stuck ng tubig at pwedeng pagmulan ng kalawang. Nilagyan ko na rin ng grasa yung bearing sa may swing arm natin. Dito kasi nakapasok yung spacer ng gulong. So hindi masyadong kita sa camera pero nalagyan ko yan ng grasa para hindi na rin masira agad yung bearing at tumagal. At pagkatapos niyan ay kinabit ko na nga tong swing arm niya. Ayan, dahan-dahan kong ipinasok at saka ako hinigpitan gamit ng impact wrench. At kinabit ko na rin itong shock absorber sa likod para na sa ganon ay hindi ka tumalimutan mamaya. At pagkatapos nun ay kinabit ko na tong wheel nut gamit ang impact wrench. So dahil tuyo na tong tambucho, pwede ko na siyang pinturahan ng high temp spray. At ito na nga ang finished product. Yan.
Medyo ano siya, nagmukhang bago. Glossy na black na high temp. At ito na itsura niya pag nakakabit na. Ayan, pumogi. So sinisigurado kong mahigpit yung mga tornilyo bago ko siya gamitin, no? Mahirap na may makaligtaan tayong maluwag na tornilyo dahil delikado yan. So ikakabit ko na lang tong mudguard at ayos na, no? Ayan, gamit ang Allen wrench kakabit ko yung mudguard. So itong tropa natin nagpresenta na i-testing tong gawa natin, no? Ayan, so tuwan-tuwa kasi ngayon lang nakasakay sa Aerox. Ito yung tester ko eh. Tester ko to. Nag-upgrade na agad ako ng motor. Ayos. Patay na. Sige, patay mo na. Kanina pa yan. Tinesting ko lang naman.